Isang sasakyan ang biglang tumawid sa gitna ng lugar na puno ng mga bangkay. Tinamaan ito ng tangke. Tumagilid. Wasak. May isang opisyal na sundalong Russian ang gumapang palabas. Napapalibutan siya ng mga patay at papalapit na ang mga German. Wala siyang matatakbuhan, wala siyang pagtataguan, kaya gumawa siya ng isang bagay na halos imposible. Humiga siya sa tabi ng mga bangkay at nagpanggap na patay. Isa-isang dumaan ang mga German. Pinaputukan nila ang mga katawan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya natamaan. Nakaligtas siya, ngunit mas malala pa ang problema. Nakakita siya ng mga German sa kabilang gusali. Itinaas niya ang rifle, huminga ng malalim, hinila ang gatilyo. Wala siyang bala at doon niya narinig ang isang boses. "Sir, mahuhuli nila tayo." Hindi pala siya nag-iisa. May isa pang sundalong nakatago sa tabi niya. Tahimik na nilagay ng sundalo ang kanyang huling bala. Binigay ulit ang baril sa opisyal, pero napaisip ito. "Marunong ka bang bumaril?" "Kaunti lang," sagot ng sundalo. Ibinigay niya ang rifle at ilang segundo matapos iyon, may sumabog sa malayo. Kasabay ng pagsabog, isang German ang bumagsak. Isa pa. Isa pa ulit. 3 bala, 3 patay. Walang mintis. Napatingin ang opisyal sa batang sundalo. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng marksman. At hindi pa niya alam, ang lalaking ito ang magiging pinakakinatatakutang sniper ng Soviet Union. At dahil sa kanya, mapipilitan ang Germany na ipadala ang kanilang pinakamapanganib na sniper. Isang lalaking may iisang misyon. Hanapin si Vasily Zaitsev at patayin siya. Balikan natin ang war action movie na Enemy at the Gates. Isang kwento ng sakripisyo, pag-ibig at isang nakamamatay na tunggalian sa pagitan ng dalawang sniper na nagbago sa kasaysayan ng Stalingrad. Year 1942. Isang taon matapos salakay ng Germany ang Soviet Union sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dumating sa Stalingrad ang isang tren na puno ng mga sundalo ng Red Army. Isa sa kanila si Vasily Zaitsev. Biglang sumigaw ang isang sundalo. Isa lang sa bawat 2 sundalo ang may baril. Ang walang baril, sumunod sa may hawak. Kapag namatay siya, pulutin mo ang baril at ikaw naman ang lalaban. Sa kasamaang palad, walang baril si Vasily. Bala lang ang nasa kanya. Sa kabilang panig, handang-handa ang mga German. Kumpleto sila, may baril, bala at posisyon. Biglang suminyas ang kanilang leader. Sigawan, takbuhan, atake. Sumugod ang mga sundalo ng Red Army. Parang ipinadala sila sa isang laban na halos siguradong kamatayan. Mabilis silang napigilan ng kalaban. Sunod-sunod ang putok. Maraming bumagsak. Si Vasily, na bala lang ang hawak, ay himalang nakaligtas. Pero mas nakakatakot pa ang nangyari. Ang mga sundalong nagtangkang umatras ay binaril ng sarili nilang hukbo. Tinawag silang duwag. Tinawag silang traidor. Kaya walang atrasan. Laban o kamatayan. Dumating sa Stalingrad si Nikita Khrushchev. Galit siya. Sunod-sunod ang pagkatalo ng Soviet Army. Kailangan nila ng isang bagay na matagal nang nawawala, pag-asa. At hindi niya alam, may isang sundalong malapit nang maging simbolo nito. Nagmungkahi ang isang opisyal, si Danilov. "Ilabas natin muli ang pahayagan ng hukbo," patuloy niya. "Magkwento tayo ng mga tagumpay, mga kwentong puno ng sakripisyo at tapang. Ang kailangan natin ay bayani." Tumingin siya sa mga sundalo at nagtanong, "May kilala bang bayani rito?" Sumagot siya, "Oo, may kilala akong isa." At iyon, si Vasily Zaitsev. Nagsimulang lumabas ang mukha ni Vasily sa mga pahayagan ng hukbo. Itinampok siya bilang huwara ng bawat sundalong Soviet. Dahil sa kanyang husay, inilipat si Vasily sa Sniper Division. At doon nagsimula ang kanyang alamat. Habang tumatagal, lalo lang lumalaki ang problema ng mga German. Araw-araw, dumarami ang mga sundalong napapatay ng grupo ng mga sniper ni Vasily. Dahil dito, napilitan silang humingi ng tulong sa isa sa kanilang pinakamahusay na sniper. Si Major Erwin König. Isa siyang tanyag na marksman at pinuno ng German Army Sniper School sa Zossen. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na sniper ng Germany. Iisa lang ang kanyang misyon, hanapin at patayin si Vasily Zaitsev. "Paano mo balak hanapin ang batang Russian na iyon?" tanong ng general. Tahimik ngunit seryosong sumagot si König. "Sisiguraduhin kong siya ang makakahanap sa akin. Isang matalinong plano, sa halip na siya ang manghuli, gagawin niyang si Vasily ang lalapit sa bitag." Isang umaga, ginising si Vasily mula sa kanyang pahinga. Kailangan sila ng hukbo. Sa loob lamang ng ilang araw, 3 Soviet sniper na ang hindi na bumalik. Walang nakakita kung saan nanggaling ang bala. At ngayon, hindi pa nila alam na si Vasily na ang target. Agad siyang tumungo sa lugar. Habang nagmamasid, may napansin siyang anino sa isang bintana. Tumama ang bala. May nahulog, isang helmet. Akala nila, napatay na nila ang kalabang sniper. Hindi alam ni Vasily
Nag-aabang ang isang sniper na mas magaling pa sa kanya. Isinama ni Vasily ang isang babaeng sniper. Aakyat sila upang kumpirmahin ang bangkay. Ngunit pagkaalis pa lang nila, biglang pinaputukan ang kanilang kasamahan na naiwan sa pwesto. Nagsimula na ang matinding laro at gumagana na ang plano ni Major Koenig. Tahimik na pumasok si Vasily at ang kanyang kasama sa gusali. Dahan-dahan silang umakyat, walang ingay, walang galaw. Nang makarating sila sa bintana, doon nila natuklasan ang katotohanan, walang sniper. Ang aninong nakita nila ay isang mannequin lang, isang patibong. Habang sinusuri ni Vasily ang paligid, may napansin siya, isang upos ng sigarilyo sa sahig. Napahinto siya. Doon niya naisip, malapit lang ang kalaban. At malamang, pinagmamasdan sila sa mismong sandaling iyon. Inutusan niya ang kasama. Manatili ka rito, huwag kang lalabas. Ngunit bago pa sila makapaghanda, dumating ang mga eroplanong German. Binomba ang buong lugar. Nataranta ang babae. Sa sobrang takot, bigla siyang tumakbo palabas. Isang putok! At agad siyang napatay. Dito nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang mapanganib na sniper. Pero hindi pa alam ni Vasily, may mas mabigat pang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakilala ni Vasily ang isang batang lalaki, si Sasha Filipov. Hangang-hanga si Sasha sa kanya. Para sa bata, si Vasily ay isang bayani. Inanyayahan niya si Vasily sa kanilang maliit na bahay. Naghanda ng pagkain si Mrs. Filipov. Bilang pasasalamat sa sakripisyong ginagawa ni Vasily para sa kanilang bayan, dumating din si Danilov. Nagkita ang magkaibigan at mahigpit na nagyakap. Dahil sa kanyang kasikatan, libo-libong tao ang sumusulat kay Vasily. Ngunit hindi komportable si Vasily sa pagiging bayani. Gusto lang niyang lumaban. Habang abala sila, may isa pang dumating, si Tanya. Isang matapang na babaeng sundalo na marunong magsalita ng German. Biglang naalala ni Vasily. Magkasama sila ni Tanya sa tren. Doon pa lang, nabighani na siya sa ganda nito. Lumapit si Danilov at nagpakilala. Halata sa kanyang ngiti, humahanga siya kay Tanya. Mahalaga ang kakayahan niyang magsalita ng German, lalo na sa pakikipaglaban. Pinalipat siya ni Danilov sa kanyang hukbo. Samantala, patuloy ang pagsikat ni Vasily. Ipinaghanda siya ng isang espesyal na pagdiriwang. Sunod-sunod ang tanong, ginagamit siya bilang mukha ng propaganda. Itinuturing siyang bayani ng buong bansa. Pero hindi niya alam, habang tumataas ang kanyang pangalan, ay papalapit naman ang kanyang pinakamapanganib na kalaban. May isang lalaking pinapanood ang bawat tagumpay ni Vasily, si Major Koenig. Madalas niyang ipinapalinis ang kanyang sapatos. At ang gumagawa nito, si Sasha. Para sa mga German, isa lang siyang inosenteng bata, naghahanap ng pagkain para mabuhay. Ngunit ang hindi nila alam, isa siyang lihim na espiya para sa mga Soviet. Unti-unting kinukuha ni Sasha ang tiwala ni Koenig. Nagbibigay siya ng impormasyon tungkol kay Vasily. Kapalit nito, binibigyan siya ng pagkain at minsan nakakakuha rin siya ng impormasyon tungkol sa galaw at plano ng mga German. Habang tumatagal, nagiging mahalagang tulay si Sasha sa pagitan ng dalawang magkalabang panig. At sa gitna ng digmaan, isang bata ang nagdadala ng isang napakadelikadong sikreto. Nang malaman ng Red Army na si Koenig mismo ang ipinadala ng Germany, agad silang kumilos. Pinatawag nila si Kulikov, dating estudyante ni Koenig at isa ring bihasang sniper. May bagong impormasyon. Ayon sa ulat, maaaring nagtatago si Koenig sa isang abandonadong gusali. Tahimik silang pumasok, dahan-dahang sinuri ang bawat palapag, walang ingay, walang galaw. Makalipas ang ilang sandali, may nakita silang bangkay. Nakahiga ito, parang naghihintay na bumaril. Pamilyar ang itsura, isang patibong, katulad ng nakita nila noon. Napatingin si Vasily kay Kulikov, nasa tamang lugar sila. Habang tumatawid sila sa isang bukas na bahagi ng gusali, umiwas sila sa mga bala ng kalaban. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay sina Vasily at Kulikov. Napatay nila ang dalawang German na nagkukumpuni ng mga kable ng kuryente. Pansamantalang naghiwalay ang grupo. Ang isa nilang kasama pumunta sa kabilang silid para kunin ang sopas na kanyang pinainit. Ngunit, hindi na siya bumalik. Nahuli siya ng grupo ni Koenig. Pinilit nila siyang magsalita. Nasaan si Vasily? Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi siya sumuko. Napangiti si Koenig. May naisip siyang paraan. Isang mas mapanganib na plano. At dito, lalo pang titindi ang laban sa pagitan ng dalawang sniper. Binihisan nila ang nahuling sundalo ng uniforme ng German. Pinalabas siya upang magkunwaring repairman sa lugar. Nakita siya ni Kulikov. Sa paniniwalang isa itong kalaban, agad niya itong pinaputukan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Koenig ang kanilang lokasyon. Nagpakita si Kulikov ng isang helmet sa may bintana, isang pain. Umaasa siyang papaputukan ito para matunton kung nasaan ang kalaban. Ngunit nang makita ni Koenig ang galaw, napangiti siya. Pamilyar na pamilyar siya sa ganitong taktika. Dahil walang nangyaring resulta,
nagpasya sina Vasily at Kulikov na lumipat ng pwesto. Habang tumalon sila sa sirang bahagi ng gusali, dumating ang pagkakataong hinihintay ni Koenig. Muli na namang nakaligtas si Vasily. Pero sa pagkakataong ito, nawala sa kanya ang isang mahalagang kakampi, si Kulikov. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Vasily. Hindi na ordinaryo ang kanyang kalaban. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong antas ng husay. Nagsimula siyang magduda, kaya ko ba talaga siyang talunin? Lumapit si Danilov at pinakalma siya. At kung sabihin kong may paraan tayo para matuntun ang galaw niya, tumingin siya kay Vasily. May tao tayo sa loob, saglit na katahimikan. At sa susunod, ikaw naman ang may lamang na isang hakbang. Kasunod nito, humingi ng pabor si Danilov. Tungkol ito kay Tanya, nagulat si Vasily. Gusto niyang lumipat ng assignment. Gusto niyang bumalik sa frontline. Nakiusap si Danilov. Kausapin mo siya. Pigilan mo siya. Kinausap ni Vasily si Tanya. Tumingin ito sa kanya at nagtanong, sinabi ba niya sa iyo kung bakit ako humiling ng paglipat? Tahimik si Vasily. Hindi niya alam. Huminga ng malalim si Tanya. Napayuko siya. Kaninang umaga lang, kasama ang mga magulang ko sa mga bihag na pinatay ng mga German. Bumigat ang hangin. Nadurog ang kanyang puso. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Natahimik si Vasily. Naunawaan niya ang sakit. Sa halip na pigilan si Tanya, ibinigay niya ang baril ni Kulikov, isang tahimik na simbolo ng tiwala at paggalang. Dahil dito, unti-unting nagbago ang tingin ni Tanya. At sa gitna ng digmaan, unti-unti ring nahulog ang kanyang loob kay Vasily. Samantala, patuloy na binibigyan ni Koenig ng pagkain si Satya, kapalit ng impormasyon kung saan dumadaan si Vasily. Unti-unti niyang nakukuha ang mga galaw ng kanyang target. Pero hindi rin nagpapahuli si Vasily. May nakuha rin siyang impormasyon kung saan nag-aabang si Koenig. Naghanda ang grupo ni Vasily. Plano nila i-ambush si Koenig. Habang nakaposisyon si Koenig sa mataas na bahagi ng gusali, palihim namang pumasok si Vasily kasama ang isa pang sniper. Dumaan sila sa mga lumang tubo sa loob. Ngunit, nang bahagyang umuga ang mga tubo, napansin agad iyon ni Koenig. Alerto siya. Handa. Nang lumipat ng pwesto sina Vasily, isang sniper ang agad tinamaan. Mabilis na nagtago si Vasily, pero nalaglag ang kanyang baril. Sugatan ang kanyang kasama. Bumalik ka sa headquarters, utos niya. Mag-isa na lang si Vasily. Plano niyang hatakin ang baril pabalik sa kanya gamit ang lubid. Dahan-dahan, paunti-unti, paulit-ulit niyang sinubukan. Pero bago pa niya makuha ang armas, tinamaan ni Koenig ang lubid. Naputol. Isang pambihirang husay, lalong naging desperado ang sitwasyon. Ilang sandali pa, dumaan ang mga eroplanong German sa itaas. Sunod-sunod ang pagsabog. Yumanig ang buong gusali. Nabasag ang bubong na salamin. Bumagsak ang mga piraso nito sa paligid ni Vasily. At sa gitna ng kaguluhan, may isang maliit na detalye ang nagbago ng lahat. Isang piraso ng bubog, nahulog sa tamang anggulo. At doon, nakita ni Koenig ang refleksyon ng mukha ni Vasily. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan ang dalawang magkalaban. Sniper laban sa sniper. Labanan ng isip at tiyaga. At wala ng atrasan. Samantala, patuloy pa rin kinukumbinsi ni Danilov si Tanya na huwag sumabak sa labanan. Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan. May dumating, isang sugatang sniper. Walang pag-aalinlangan, agad kumilos si Tanya at iniwan si Danilov. Pagdating niya sa lugar, pinahinto siya ni Vasily. Pinapunta siya sa isang sulok. Mabilis, seryoso, klaro ang utos. Maghanap ka ng malaking piraso ng salamin. Sandaling tumingin si Vasily sa paligid. May naisip siyang plano. Kung nakikita siya ni Koenig, ibig sabihin, alam din niya kung nasaan ang kalaban. Tahimik ang paligid. Mabigat ang tensyon. Isang maling galaw, katapusan agad. Dahan-dahang tinaas ni Tanya ang salamin. Tumama ang sinag ng araw, diretso sa pwesto ni Koenig. Nasilaw ang German. Mabilis na kinuha ni Vasily ang baril. Tinamaan si Koenig. Pero, hindi ito sapat. Nasugatan lamang ang kanyang kamay, kahit papaano, nangyari ang imposible. Napatunayan ni Vasily na kahit ang pinakamapanganib na sniper ng Germany ay kayang masaktan. At ngayon, pareho na silang sugatan, parehong galit, at mas determinado na tapusin ang laban. Nagkaroon sila ng isang munting pagdiriwang. Ngumiti si Vasily habang kausap si Tanya. Alam ng lahat ng narito na maaari silang mamatay anumang araw. Kaya bawat gabing nakakabalik silang buhay, parang bonus na yon. Sa gitna ng digmaan, bihira ang ganitong sandali. Sandaling may saya, sandaling may katahimikan. Tumatak sa puso ni Tanya ang mga salita ni Vasily, lalo pang naging malapit sina Vasily at Tanya. Sa kabila ng lahat, nakahanap sila ng isang sandaling kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ngunit habang lumalalim ang kanilang damdamin, papalapit naman ang pinakamapanganib na laban sa kanilang buhay. Muling nagkita si Satya at si Koenig. Nandun nga siya sa lugar na sinabi mo, sabi ni Koenig. Malapit ko na siyang mahuli. Napakatalino niya. Magkwento ka pa tungkol sa kanya. Masayang nagkwento si Satya
puno ng paghanga kay Vasily. Napansin niyon ni Koenig. At ikaw naman, Satya, bakit mo tinutulungan ang mga German? Napalunok ang bata. Dahil mas malakas sila at sila ang mananalo. Ngumiti si Koenig. At dahil gusto mo ng tsokolate, tahimik ang sandali. Ngunit malinaw, may alam na siya. Kinabukasan, kinausap ni Vasily si Danilov. Pagod na siya. Hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng inaasahan ng mga tao. Gusto ko na lang lumaban bilang isang ordinaryong sundalo. Ngunit tumanggi si Danilov. Alam niyang mahalaga si Vasily, hindi lang bilang sundalo, kundi bilang simbolo ng pag-asa. Upang baguhin ang isip niya, tinawag ni Danilov si Satya. Doon nalaman ni Vasily ang katotohanan. Si Satya ang kanilang impormante. Tumingin sa kanya ang bata, puno ng paghanga at pag-asa. Para kay Satya, si Vasily ay hindi lang sundalo. Isa siyang tunay na bayani. Galit na nagsalita si Vasily. Danilov, wala kang karapatang gamitin ang bata. Hindi ko siya ginamit, Vasily. Siya mismo ang nagkusang gawin iyon. Alam mo ba kung bakit? Dahil naniniwala siya sa iyo, sigaw ni Danilov. Pinangunahan siya ni Satya papunta sa lugar kung saan inaasahang lilitaw si Koenig. Habang naglalakad sila, mahina ngunit seryosong binalaan ni Vasily. Satya, napakapanganib ng larong nilalaro mo. Ngumiti lang ang bata. Tumingin siya kay Vasily at sinabi, gusto kong manalo ka. At sa simpleng salitang iyon, mas lalo pang tumibay ang laban. Pagdating nila roon, nakita ni Vasily, natatakpan ng mga bangkay ang buong paligid. Tahimik, mabigat ang hangin. Dahan-dahan siyang humiga sa gitna ng mga ito. Hindi gumalaw, hindi huminga ng malakas. Naghintay. Naghintay sa galaw ng kanyang kalaban. Naghintay sa isang laban na magtatakda kung sino sa kanila ang mabubuhay. Pero may isang problema. Napakatagal niyang naghintay hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog siya. Samantala, mula sa kanyang pinagtataguan, namataan siya ni Koenig. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang rifle. Isang putok na lang at matatapos na ang lahat. Ngunit biglang may lumitaw na isang sundalo. Nagnanakaw ng mga gamit. Lumapit ito kay Vasily. Inakala niyang isa lamang itong patay na bangkay. Sinimulan niyang halughugin ang katawan. Kinuha ang mga gamit, pati ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, nahuli ng mga German ang sundalo at mula sa kanya, nakuha nila ang ID ni Vasily. Agad nilang inakala, patay na si Vasily at ninakaw lang ng sundalo ang kanyang mga gamit. Ngunit hindi naniwala si Koenig. May kutob siya, may mali. Hindi siya kumbinsido na patay na ang kanyang kalaban. Pero hindi siya pinakinggan. Para sa kanilang mga opisyal, tapos na ang misyon. Patay na si Vasily. Tahimik na napaisip si Koenig. May natitira pa siyang plano. At ito na ang pinakamapanganib sa lahat. Muling kinausap ni Koenig si Satya. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang ginagawa ng bata, kaya gumawa siya ng isang plano, isang matinding pain. Sinadya niyang ibunyag ang kanyang susunod na pwesto. May nakita akong magandang lugar, sabi niya. Malapit sa istasyon ng tren. Tumingin siya kay Satya. Magtatago ako sa water tower. Bukas, doon ko siya hihintayin. Samantala, kumalat na sa kampo ng Soviet ang balitang patay na si Vasily. Galit na galit si Khrushchev. Wala siyang pakialam kung totoo man o hindi ang balita. Para sa kanya, iisa lang ang mahalaga. Ang epekto nito sa moral ng mga tao. Hindi naniwala si Danilov. Sigurado siyang buhay pa si Vasily. Ngunit malinaw ang utos ni Khrushchev. Gamitin mo ang pagsusulat at propaganda. Kumbinsihin mo ang publiko na maayos ang lahat. Pinuntahan ni Danilov si Tanya. Magkasama silang naghintay, umaasang babalik si Vasily. Makikita sa kanilang mga mata, pangamba at lungkot. Unti-unti, nauubusan na ng pag-asa si Danilov. Tahimik niyang kinausap si Tanya. Kapag natapos na ang digmaan, isasama kita sa amin. Naghihintay ang pamilya ko sa'yo, ngunit hindi siya pinakinggan ni Tanya. Nabaling ang kanyang atensyon sa isang anunsyo ng mga German. Patay na raw si Vasily. Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Danilov. At habang ang lahat ay unti-unting nawawala ng pag-asa, isang mapanganib na plano ang papalapit na sa kanilang lahat. Handa na si Danilov na magsulat. Isang opisyal na anunsyo tungkol sa pagkamatay ni Vasily. Plano niyang ilarawan ito bilang isang bayani na nag-alay ng buhay para sa kanyang bayan. Ngunit bago pa niya maisulat ang unang linya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vasily. Buhay. Nagulat si Danilov. Tahimik siyang nakinig habang ipinaliwanag ni Vasily ang nangyari. Pagkatapos, agad siyang nagtanong, nasaan si Tanya? Biglang nagsalita si Satya. Sinabi ko kay Tanya na buhay ka pa. Alam yon ni Major Koenig. Naghihintay siya sa istasyon ng tren. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vasily. Agad siyang tumakbo. Samantala, hindi na maitago ni Danilov ang nararamdaman niya. Ang paghanga, unti-unting napalitan ng selos. Naabutan ni Vasily si Tanya. Sa wakas, nagkita rin sila. Hindi na nila napigilan ang kanilang damdamin. Nagyakapan at naghalikan. Ngunit may isang taong nakakita, si Danilov. Sa sandaling iyon, tumama sa kanya ang katotohanan. Masakit, mabigat, at hindi matanggap.
Ang paghanga niya sa kaibigan, napalitan ng galit at matinding puot. Pagbalik niya sa headquarters, iba na ang kanyang isip. Hindi na pagkakaibigan ang laman nito, kundi paghihiganti. Sa halip na magsulat tungkol sa kabayanihan ni Vasily, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang panulat, ang propaganda, upang sirain siya. Ipinakalat niya ang isang mapanganib na mensahe na si Vasily Zaitsev ay isang taksil. Isang kasinungalingan na kayang sirain ang pangalan ng isang bayani. At ang simbolo ng pag-asa, unti-unti nang guguho. Sa gitna ng lahat, nakumpirma ni Major Koenig ang pagtataksil ni Satya. Doon niya naintindihan kung bakit hindi niya mahuli si Vasily at gumawa siya ng isang malupit na hakbang. Hinuli niya ang bata at kinausap ito. Hindi ako galit sa'yo, Satya. Napakatapang ng ginawa mo. Pareho tayong sundalo. Magkaaway lang tayo. Alam kong naiintindihan mo ang gagawin ko. Tahimik ang paligid. Mabigat ang bawat salita. Isang malinaw na mensahe. Isang nakakatakot na babala. Handa si Koenig gawin ang lahat. Manalo lang sa laban. Nang makita ni Tanya ang katawan ni Satya, nakasabit sa isang poste. Halos mawalan siya ng kontrol. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang gumanti. Ngunit pinigilan siya ni Vasily. Kapag nagpadalos-dalos tayo, tayo ang susunod na mamamatay. Kailangan nilang mag-isip. Kailangan nilang gumawa ng bagong plano. Kasabay nito, lalo pang tumitindi ang digmaan. Sunod-sunod ang paglikas ng mga tao. Wala nang ligtas na lugar. Pinuntahan ni Tanya si Danilov. Kailangan nilang tulungan si Mrs. Filipov, ang ina ni Satya, na makaalis. May dala si Danilov na espesyal na permit, isang pagkakataon para makaligtas sa Stalingrad. Ngunit tumanggi si Mrs. Filipov. Hindi ako aalis nang wala ang anak ko. Natahimik si Tanya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Dahan-dahang nagsalita si Danilov. May kailangan akong sabihin sa inyo. Ginang Filipov. Isang bagay na mahirap tanggapin. Saglit siyang huminga. Tungkol ito kay Satya. Sumama siya sa mga German. Pinagtaksilan niya ang kanyang bayan. Nasa panig na siya ng kalaban. At hindi na siya babalik. Nabigla si Mrs. Filipov. Ngunit mas mabigat ang naramdaman ni Tanya. Alam niya ang totoo at naintindihan niya ang ginawa ni Danilov. Masakit para kay Mrs. Filipov ang balita. Pero hindi siya nagalit. Para sa isang ina, mas mahalagang malaman na buhay ang kanyang anak. Sa huli, pumayag siyang umalis kasama nila. At sa gitna ng digmaan, isang kasinungalingan ang naging paraan para iligtas ang isang pusong wasak na. Habang papunta sila sa bangka, biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Tinamaan si Tanya. Bumagsak siya sa lupa, walang malay. Napaluhod si Danilov. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Takot, lungkot, kawalan ng pag-asa, sabay-sabay na bumuhos. At sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, iniwan niya ang lugar. Ngunit hindi sumuko si Mrs. Filipov. Humingi siya ng tulong sa isang doktor. Ipinakita niya ang espesyal na permit. Anak ko siya, pakiusap niya. Kailangan siyang maisakay sa bangka. Saglit na nag-isip ang doktor. Pagkatapos, pumayag. At sa huli, nailikas si Tanya. Buhay, ngunit nasa panganib pa rin. Samantala, patuloy ang malupit na laro ni Vasily at Koenig. Pareho silang nakatago, parehong naghihintay, parehong tahimik. Isang maling galaw lang, katapusan na. Habang nagmamasid si Vasily mula sa kanyang pwesto, may isang taong biglang lumapit. Si Danilov. Pagod. Wasak ang loob. Mahina niyang sinabi, "Patay na siya, Vasily." Tinamaan siya ng shrapnel. Mabilis ang lahat. Bumigat ang hangin. Sa gitna ng digmaan, may isa na namang pusong nasira. At habang papalapit ang wakas, mas lalong nagiging personal ang laban na ito. Naging mabigat ang sandali. Mahinang nagsalita si Danilov. "Mabuti kang tao, Vasily. Gusto kitang tulungan." Huminga siya ng malalim. "Hayaan mong may magawa akong mabuti. Sa huling pagkakataon, ipapakita ko sa'yo kung nasaan ang Major." "Huwag!" sigaw ni Vasily. Ngunit huli na. Tinamaan sa ulo si Danilov. Sa paningin ni Koenig, si Vasily ang kanyang napatay. Kumpiyansa siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan upang kumpirmahin ang katawan. Ngunit iyon ang pagkakamaling hinihintay ni Vasily. Habang papalapit si Koenig, nakatutok na ang rifle ni Vasily sa kanya. Tahimik, matatag. Nang mapansin iyon ni Koenig, naunawaan niya ang lahat. Tapos na ang laban. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sombrero. Isang huling sandali ng paggalang. At doon nagtapos ang pinakamapanganib na sniper duel sa Stalingrad. Lumapit si Vasily. Kinuha niya ang rifle ni Koenig. Pagkatapos, inilagay niya ito sa tabi ng katawan ni Danilov. Isang tahimik na pagpupugay para sa kaibigang nag-alay ng buhay upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Di nagtagal, sumuko ang hukbong German sa Stalingrad. Natapos ang isa sa pinakamadugo at pinakamahalagang labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ng liham si Vasily. Huminga siya ng malalim habang binubuksan ito mula kay Tanya. Buhay siya, nakaligtas sa pagsabog, at kasalukuyang nagpapagaling sa isang field hospital. Sa gitna ng digmaan,
Sa wakas, isang munting pag-asa. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng apoy, may isang sundalo na ayaw sumuko. Sa gitna ng digmaan, walang dala kundi pag-asa. Mga sigaw sa ilalim ng ulan at mga aninong wala ng bukas. Bawat hakbang ay may kapalit, bawat daan ay may bangkay. Sa gitna ng wasak na mundo, may isang matang hindi sumusuko. At habang ang iba'y nalilimot, may isang pangalan na tumatayo. Hindi susuko, hindi urong, kahit gaano kadilim, kahit gaano kasakit. Hindi susuko, hindi urong, hanggang sa huling sandali, hanggang makabalik sa tabi mo muli.